guys, Sean here and welcome to Ride House Channel. For today's video, mag-unbox na naman tayo ng pinadala sa atin na device galing kay Anbernic. Maraming salamat ulit sa Anbernic sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. At sa mga manonood na walang sawang nanonood sa akin, sana hindi kayo magsawa. So before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. So kung naalala nyo itong pinost ko na to, ayan, mukhang nabasa din ni Anbernic tong post na to, kaya pinadahalan niya tayo ng ganitong device. Ayan, namin na direct. Ayan o. Damn! Ito yung pinaka or isa sa pinakamagandang design ng device nila. Para siyang Game Boy SP or Game Boy Advance SP. Tama ba? Game Boy SP Advance. Basta yun na yun. Nung nabalitaan ko na maglalabas ng ganitong design si Anbernic, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at syempre, kailangan magpapansin kay Anbernic para padalhan ulit tayo. Thank you. Kapal na mukha ako talaga. So, ayun, pinadalhan tayo ng RG35XX SP. And take note guys, ang ibig sabihin ng SP is special. Ayan. Walang ibang meaning yun. Special lang talaga. Kahit i-search pa sa Google kasi search ko lang din. So, ito yung box ulit nila. Ayan, napaka-simple. Walang pinagmamalaki. Hindi kailangan ng maraming cheche-bureche. Tapos, meron siyang 4 na variants na silver, gray, transparent blue, and transparent na black. So, ang pinili ko is yung silver kasi medyo madating siya sa akin, ano. So, ngayon, i-unbox na natin siya. Ayan. Yun. Ayan na. Pero mamaya na tong device. Para umantabay lang muna kayo dyan. Ito na siya. Nahulog. Yung clamshell nahulog. Mamaya na to. Ito yung clamshell niya. Wipes na dry and wet para sa screen protector. Ito yung screen protector niya. Ito naman yung manual, mga buttons, and yung mga functions niya. Ayan. Tulad ng dati, meron ulit siyang USB cable na Type-C para ma-charge yung device. So, ayan. Katulad na ng mga dating device nila, no? Yun yung mga freebies niya. Pakita ko na sa inyo. Ito na siya. Napaka-nostalgic ng ng device na to kasi nga ang pinaghulmahan niya or parang yung ginaya niya is yung Game Boy Advance na SP. Ayan. Ito yung pinaka-foam niya para protektahan yung device. Ito na siya, guys. Ayan. Diba yung sa Game Boy SP is meron ditong logo. Di nila nilagyan. Ginawa nilang mas simple lang. Next time, try kong makahanap ng Game Boy SP tapos i-compare ko siya dito kung gaano siya kalaki, kung mas makapal ba siya, kung mas manipis, kung mas mataas, mas malaking screen. Next time. Sa likod, natatanggal yung battery cover niya at meron nakalagay na Anbernic model number RG35XX SP. Ayan. So, dito naman sa taas, nandito yung mga trigger buttons na L1, L2, R1, R2, tapos yung mini HDMI and USB OTG. Ayan. Dito sa trigger buttons, napansin ko din guys na yung L2 and R2 niya is medyo nakaangat. Ayan. At least mas madali mo siyang mapipress. Okay din siya. Okay din siyang gamitin. Malaki din ang chance na pwede rin siyang i-connect sa monitor. Ayan. Tapos dito naman sa gilid, nandito yung volume rocker na medyo lubog siya, no? Hindi siya katulad ng mga nakaraan na medyo angat siya ng konti. Tapos dito rin sa kabilang gilid, merong power button and reset button. Ayan. Dito naman sa baba, yung 3.5mm headphone jack para makagamit ka ng earphone. Tapos dito yung TF1 kung saan nilalagay yung SD card na merong operating system. At pwede kang maglagay ng pure games lang dito sa TF2 or yung external. Ayan. Tapos ngayon, i-open na natin to. Ayan. Nagagandahan talaga ako dito. For sure, yung mga nagko-collect or bumibili ng mga retro consoles, hindi pwedeng hindi nyo bibilin to. Napakaganda, guys. So, nandito yung directional pad. Ito, up, down, left, right. Yung buttons na A, B, X, and Y. Menu button. Hindi ko sure kung ano tong nasa gitna, pero may mga butas siya. Baka speaker. Ayan. Tapos, dito sa baba, yung select and yung start. Tapos yung feels ng button niya parang medyo mas mahirap siyang i-press kaysa dun sa mga previous devices nila. Yung mga buttons niya napansin ko guys na medyo mas mabigat siyang i-press. Kailangan ng konting-konti lang naman na puwersa. Ayan. Tsaka mas maingay siya ng konti. Ayan kung naririnig niyo. Kumpara dito sa RG35XX Plus. Ayan. Ayan, mas maingay ito. Ayan. Mas maingay, di ba? Pero dito sa trigger buttons,
medyo mas tahimik naman siya kumpara sa RG35XX Plus. Diba? Mas maingay yung RG35XX Plus. Meron din alugtong SP. Pero hindi masyado kumpara dito sa RG35XX Plus. Ayan, napakalakas. Dito, konti lang. At ngayon, saksiyan nyo ang pag-turn on sa device na ito. Ayan. Power button. Press natin ng 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Ayan. Umilaw to. Tapos lumabas na rin yung Anbernic na logo. So, ito na yung interface. At same ng interface ng RG35XX Plus at yung mga bagong dumating. Mas gumaganda at nag-improve na yung user interface, pati yung mga functions, no? So, dito lang talaga nagbago sa game rooms. For example, ito, yung SP. SP yung nakalagay dyan. Doon sa RG35XX Plus and sa H, ganun din. Kung ano yung device niya, yun yung nakalagay dito sa game rooms. So, yun, may game rooms dito. May RA games, may favorites, may history, may search, app center, settings, tapos yung game rooms ulit. So, check natin yung mga consoles, kung anong kaya nito. Meron ditong PSP, ayan, PSP, Open Board, DC, PS, Neo Geo, CPS 321, FB Neo, H-Brew Mame, VRcade, VB, Atari 2600, Poke, Pico, Game Watch, GBA, FC, SFC, SMS, Sega 32X, MD-CD, MD, GG, GBC, GB, PCE, NDS, MSX, WonderSwan, NGPC, N64, Atomic Wave, Naomi, and yung ports. Tapos, dito naman sa App Center, meron ditong music. Ayan. Music, video, ebook, file manager, expert, and app. So, yung apps, nilagay na nila dito sa ano, no? Sa App Center. Ayan. Dating nasa ano siya eh. Nandito siya dati sa RA Games. Ayan. Nandito siya dati sa pinakababa. So, yun. Nilipat nila sa App Center. Tapos ngayon, i-try natin i-close siya. Tapos tignan natin kung mawawala yung ilaw niya. Ayan. Try natin na buksan ng konti para makita nyo. Ayan. For example, nasa office ka, tapos bigla ka tinawag ng boss mo, pwede mo siyang i-sarado na lang bigla. So, ayan. Tapos pag mag-play ka ulit, buksan mo lang ulit. Diba? Pakadali. Tapos, ang device na to, kaya niya yung gantong angle, tapos pwede pa siyang, yan. Anong angle ba to? Di ako magaling sa math eh. Pero sino ba naman maglalaro ng paganyan? Parang ang pangit. So, ayan. Ito, pag ganito, tsaka yung pagsara na. Yung SD card na kasama dito is branded siya. Pero tingin ko gawang China. Pero branded na siya. At least branded na, no? Hindi na siya madaling sigurong masira. And so far, yung isang device na bago natin, yung RG28XX, is original din yung ano niya, yung SD card. And hindi pa naman nasisira kasi ginagamit ko din siya kahit paano. Next naman is yung specs niya. At yung specs niya ay katulad lang din ng RG35XX Plus, nung H, and nung 2024 pati itong RG28XX. So pakita ko na lang sa screen kung ano yung specs niya at ito siya. So ngayon i-compare naman natin yung laki nito sa mga previous devices nila. For example, itong RG35XX Plus, ayan, ganyan siya kalaki. Sobrang laki nito, no? Ang chunky pa. Mas makapal lang konti yung RG35XX Plus. Ayan, kung nakikita nyo yan. Mas makapal siya. Try natin ipagpatong. Ayan. Ganyan si RG35XX Plus. Next naman natin is si RG35XXH. Ayan. Tapos kung ipapatong natin, siguro pag ganyan na lang. Ayan. Malaki pa rin si, ano, no? Si SP. Next is si RG28XX. Huwag natin isama si RG35XX 2024 kasi kasing laki lang naman siya ni Plus. So, ito. Ayan. Ganyan siya. Ayan. Maliit kasi ito. So, kung ipagpapatong mo naman yan. Diamak na napakaliit at napaka-cute ni 28XX. So, kung mapapansin nyo, chunky talaga siya compare mo sa mga naunang nirelease ng Anbernic. Ayan. Pakita ko din sa inyo kung gaano siya packetable. Packetable naman siya kaso yun nga lang, mataba talaga. Ayan. Kitang-kita siya dito. Ayan, ganyan siya kalaki. Parang may dalang burger. Kung sa bigat naman, ito yung pinakamabigat dito sa tatlo.
dito sa H, sa 28XX at saka sa Plus. So ngayon, try na natin maglaro at i-test natin kung smooth din ba yung mga gameplay sa PSP and sa Dreamcast. Kasi yun yung mga medyo mabibigat ang graphics at demanding ang graphics. Get ready for the next battle. So ngayon, na-test na natin yung gameplay sa Tekken 5. Medyo choppy siya ng konti, hindi ko sure. Pero tingin ko baka kaya pang kalikutin yun sa settings ng PP/SSPP. Next time, ipapakita ko sa inyo kung magawan ko ng paraan yung setting ng PP/SSPP para ma-share ko din sa inyo. Sa Dreamcast, okay din naman siya, smooth. At trinay din natin dun sa monitor at okay naman at nag-work siya. Yun nga lang, kailangan kapag sinala mo siya sa monitor dun sa Gujo Dock, kailangan mo munang i-quit yung game tapos bumalik ka na lang para mag-output dun sa monitor. At ngayon dumako tayo sa first impression ko dito sa RG35XX SP. So ang una ko talagang nagustuhan sa device na to at tingin ko papabor din kayo mga nanonood is yung itsura niya kasi mukha nga siyang Game Boy SP. As in, hawig na hawig. Pati yung layout ng mga buttons, lahat, pati itong LED light na to nakuha nila. Pangalawa sa nagustuhan ko dito ay yung removable shell niya dito sa likod para matanggal yung battery. In case na masira man yung battery, pwede mo siyang paltan. Pangatlo, meron ng mga in-improve na software para dito. Katulad ng firmware na napaka-stable na at surprisingly, mas gumaganda yung build nila dito sa firmware ng mga bagong devices nila. So, meron ng option doon na kung maglalagay ka ng music, ng movies, ng mga ebook at kung ano-ano pang settings dito sa RG35XX SP. Pang-apat, meron na rin siyang Wi-Fi and Bluetooth. So, hindi mo na kailangan bumili ng Wi-Fi and Bluetooth dongle. Pang-lima, marami ka na rin console na malalaro dito katulad ng mga RG35XX Plus and H, pati yung 2024 at yung 28X. Malalaro mo dito yung PSP and yung Dreamcast. Pero syempre, wag na kayo mag-expect ng PS2 dito kasi hindi niya kaya yon. At yung pinakalas na nagustuhan ko dito is clamshell type siya or yung tinatawag na flip type. Ayan. 'Di ba? Lumit siya. Kumpara dito, mas lumit siya, mas packetable siya. Yun nga lang, medyo chunky. Pero packetable pa rin. So, dumako naman tayo sa mga hindi ko medyo nagustuhan sa device na to. At yung unang-una is chunky nga siya. Ayan. Yun nga, di ba sinabi ko kanina sa inyo, kapag nilagay mo siya sa bulsa mo, chunky na siya, pero packetable pa rin. Yun nga lang, chunky, pero packetable pa rin. Ulit-ulit. Pangalawa, nag-worry ako kasi since clamshell type siya or flip type siya, baka biglang bumigay to dahil sa kaka-close and open mo sa device na to. Baka biglang mag-snap or masira yung screen or magkaroon ng mga guhit dyan. I'm not sure, pero sana wag naman. Or usual na problema ng mga dating phone or mga ganitong device is yung baka mag-lose siya at hindi na siya katulad ng ganito na napaka-firm niya. Baka biglang makita na natin na mas madali siyang magano, wag naman. Nakakatakot. Baka yun, kapag tumagal, baka hindi na siya nag-i-snap katulad niyan. Ayan. Sana, hopefully, hindi siya madaling masira. So, yung mga nakaabot sa mga ganong klaseng cellphone na mga flip phone or clamshell phone, alam nyo na yan. Malamang sa malamang. Pangatlo sa hindi ko nagustuhan is yung mga buttons niya dito sa harap. Itong directional button and yung ABXY. Kasi medyo nanibago ko sa buttons niya kasi medyo maingay nga siya at saka kailangan ng konting-konting pwersa lang naman sa pagpe-press. Ayan, tsaka medyo maingay nga siya. So, kung katabi mo si misis mo or si partner mo habang naglalaro ka, baka maingayan sa'yo. Baka sampaling ka na lang bigla dahil ang ingay nung buttons niya. At yung panghuli na hindi ko naman nagustuhan dito is yung speaker niya kasi parang
nag-iba yung ginamit na speaker dito. Hindi ko lang sure baka dito lang naman sa device ko, pero sana nga sa device ko lang, pero sana yung mabili ninyo is medyo okay. Pero hindi ko nagustuhan yung speaker niya. Parang may ko-compare ko yung speaker niya dito sa RG28XX, kasi pagdating dito sa Plus and sa H, ang ganda ng ano niya, ng speaker kumpara dito. Parang ito ang magkasing quality ng speaker. Pero sana sa akin lang sa device ko lang. Sana dun sa mabili ninyo medyo mas okay. So yung final question natin sa device na to is, worth it ba siyang bilhin? Para sa akin, worth it siyang bilhin, lalong-lalo na kung fan kayo ng Game Boy SP nung kabataan nyo. Ako na nagsasabi sa inyo nung nakita ko pa lang siya, gusto ko na siyang bilhin kahit wala akong pera. Buti na lang ni-sponsoran ako. Ayan. Napakaganda ng design, nostalgic, parang naalala mo ulit yung mga nilalaro mong Game Boy games dati. For sure, yung mga nanonood sa atin ngayon, gustong-gusto rin yung mga ganitong device. At alam nyo ba na baka mag-sold out agad tong device na to, dahil yun nga, maraming nagagandahan sa design na to. Siguro may re-recommend ko to sa mga kaedad ko na nakapaglaro ng Game Boy SP, sa gustong mag-collect ng mga gantong device, mare-recommend ko siya. So kung tip nyo tong device na to, meron akong nilagay na link sa description sa baba at doon nyo siya bilhin. Sa mga nagtatanong kung magkano ang presyo nito, nagre-range yung price nito from 3,400 to 4,000. Pero guys, promotional price pa lang yan. So yung promotional price na yan is magra-run for 72 hours. So after ng 72 hours, pagiging 3,700 na to hanggang 4,600. So kung trip nyo talaga tong device na to, check nyo na sa description sa baba at bilhin agad, guys. Maraming salamat ulit, Anbernic, sa pagpadala sa akin ng device na to. At dun sa freebies, hindi ko lang sure kung freebies pero binigyan ako ng pouch na to. Ay, ang layo. So ito, binigyan ako ng pouch na to na parang lalagyanan ng sandwich or ng burger. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung tsura ng labas. Ayan. Yung katulad nung nasa box niya. Ayan. Meron siyang ano dito, hawakan or parang tali. So meron ditong Anbernic na logo. Ayan. Siya, buksan natin. Check natin kung anong itsura sa loob. Ayan. Merong mesh. Malagayan ng kung ano-ano ng SD card. Kung ano may ilalagay nyo dyan. Tapos ito. Ayan. Try natin ilagay. Ito. Saka pa, huwag kang mahulog. Ayan. At yun lang guys, sana nag-enjoy at may natutunan kayo sa video na to. And syempre, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pang pwede namin may share para sa inyo. So ayun lang guys, maraming salamat, paalam!